Good morning. Good morning mga tropa, mga kaibigan, mga mga kaubo. So, dahil Thursday ngayon, ako ay papasok, pupunta sa BGC. Papakitang, ewan, papakitang gilas. May ano lang, palang, to comply with the rules ng work. So, iwa. At ito, dito ako dumadaan sa UP. Carlos B. Garcia, palabas ng C5. Kasi ito ay mas madali, mas mabilis para sa akin. Saka may chance na may chance na bumilis ka kaysa dun sa EDSA na no choice ka na, yun stuck ka na. At ito ang aking traffic vlog. Traffic vlog. Bibigay lang ako ng updates sa buhay habang traffic or habang congested dito sa papuntang C5. Kamusta kayo? Ako ito, kakatapos ko lang lagnatin, sipunin, ubuhin. Actually hanggang ngayon may ubo pa rin ako. Ito, may ubo pa rin. I think uminom naman ako ng Solmux, carboresistant Solmux. 4 na araw sunod. Pero parang hindi pa rin nawawala yung ubo ko. Sa yung boses ko parang hindi pa rin bumabalik sa dati. Maganda yung boses ko dati eh. Tapos ito na. Wala nang nagkasipon ako, naging ganito na yung boses ko. Hindi pa rin bumabalik. Ano kaya maganda? Ano ba maganda pang ubo? Parang inisip ko yung Bisolbon, yung syrup. Baka yung syrup mas effective siya. Ayun. Sa work from home. Excuse. Work from home pa rin naman, pero pang hapon. 3 to 12 midnight. 12 midnight. At okay naman. Medyo KG lang paggabi kasi nga may pasok, like hindi pwede mahabang dinner kasi may pasok sa gabi. At usually ang meetings namin ay 11 PM tatakbo ng mga 1 oras. Okay naman, no complaints, blessing my work. Sa ministry, okay naman ang music team. Usually ako mawak sa core, sa band leader ng core team. At usually naman halos lahat karamihan na nasa core ay pang recording or pang trinoma ay mga na sila mga matured na sa pagtugtog. So minimal supervision, minimal direction. Kasi alam na nila diba? Alam na nila yung mga gagawin. Di ba kailangan i-micromanage. At ayun, okay naman. Patuloy pa rin naman ako nag-aral sa music. So maraming napakalawak ng music kahit anong instrument ka, napakalawak. Hindi mo pwedeng sabihin tapos ka na sa pag-aaral. Parang hindi ka pwedeng tamarin. Alam mo yun? Hindi ko gets yung mga musician na tinatamad na parang ito na yun. Actually napakarami pang pwedeng pag-aralan. Tinatamad sila kasi hindi sila nagpa-practice, hindi sila nag-aaral, hindi nila tinutuklas yung mga iba't ibang mga bagong bagay. Kung ano yung alam nila, yun pa rin yung tutugin nila, yun pa rin yung gagawin nila for the next year, next 2 years. So sa tingin ko doon natamad, hindi lang sa musician, sa mga iba't ibang klase ng skill na meron ka.
So far, ang mga musicians natin, hindi lang sa core, pati yun sa mga junior band, mga panghapon, pang ibang service. So far, meron naman nakikita mga progress, improvements. So, yung mga dati mga sablay ay nag-i-improve naman. Yun lang, sana lalo pa kami mag-improve. Kasi yung ibang mga team, pag nanonood ako ng mga team ng ibang church, ay wala na sila dun sa level na, alam mo yun, yung parang mali-mali pa yung course. Nandun na sila nag-excel na sila sa iba't ibang klase, di ba? Papagandahin yung tunog, parang gano'n. So sana lalo pang umangat yung aming excellence pagdating na pagtungtong ng 2025. At iba pa sa ministry, recently gusto kong bumuo, actually nabi ko na kay Bishop Julius, gusto kong bumuo ng amazing web team. So yung web team, ito yung bahala sa websites, anything na may kinalaman sa website, or pwede kayo mag-expand sa mobile apps. Ayan. So right now meron kaming 4 na membro kasama ko. Pero hindi pa kami, alam mo yan, hindi pa kami officially nagsisimula, in a sense na wala pa kaming contribution. Hindi pa kami nag-contribute. Hindi pa sila nagko-contribute sa team. Siguro kailangan muna namin ng formal na, kailangan din ng training. Alam mo yan. Kasi iba-ibang background eh. So ako, halimbawa ako, Python sa web, at hindi ako masyadong sa Java. Tapos may mga team kami na marunong sa Java, may mga team kami na marunong sa front end, mga ganun, full stack. Iba-ibang background. So kailangan na ng formal na training na kung ano yung technology na meron sa website namin, kung gaano man kasimple yun, yun lang yung gagamitin nila, at yun ang paraan ng way para makapag-contribute sila. At sana magkaroon kami ng member na mobile app developer, kasi maganda na yung mga websites ay magkaroon ng mobile app version. Hopefully magkaroon kami ng formal meeting, physical meeting, para alam mo yun, makapag-contribute sila. And sa mga projects ng Amazing Web Team, unang-una yung website. So far ngayon, merong latest na project, which is yung convention for next year, June next year. Yung Amazing Hope Convention ay nasa website na meron na kaming na-generate na 3 ticket. At siguro since mahal yung ticket is 3,000, early bird 3,035 ang regular price. So most probably next year pa yung mga tao bibili niya. May mga nauna lang na bumili. Okay naman, yung website natin, ang kaya niyang i-cater for now is conference, convention, at Ignite. Yun ang kaya niyang i-cater. Kung iba pang klase ng event, siguro yun, gagawa pa ng parang para maging maging compatible siya. At bukod sa website ng church, meron pa akong ginagawa yung portal ng music team. Kasi kailangan namin yun para, actually na-launch na I think 2 months ago o 1 month ago. So doon na kami naglalagay ng mga schedule. Maganda siya, nice siya. Kasi doon kami naglalagay ng schedule. Sino yung ministers sa ganitong service, ano yung mga kakantahin, ano yung mga key, para lahat. Kasi usually ginalagay lang namin ito sa group eh. So minsan tatabunan yung mga announcement, natatabunan yung mga ng mga bawa sa chat, natabunan ng mga messages. So dito at least everyone is on the same page na ito yung kanta natin, ito yung saka wala nang anong nangyari, kasi yung schedule namin nakalagay siya sa spreadsheet sa Google. So hindi siya ganun ka-accessible, kasi syempre
Tapos pag bukas mo ng spreadsheet, hanapin pa yung mga sheet kung saan nakalagay yung ano nila, yung schedule nila. So dito kita na kagad nila kung saan sila naka-schedule, kasi meron mga reminder na bawa naka-schedule ka this week sa gantong service at anong hahawakan mo, ikaw ba keyboard, ikaw ba vocal sa guitar. Then may mga ganung reminder. Then yun ang una, scheduler. Then leaves. So dati ang leaves namin ay Google Forms. So okay naman siya. Minsan kailangan kasi merong email, 'di ba, na reminder dun sa admin saka dun sa tao, halimbawa kung approve na yung leaves. So merong email na nagpapatunay na ma-alert sila na ay approve na pala yung leave, o kaya decline na pala yung leave. So ganun din sa admin na wala siyang mamimiss, kasi dati pupunta pa siya dun sa Google Form na response para makita lang sino yung mga nag-leave. Tapos iba pa, dahil iba pa yung scheduler, i-match niya pa doon. Pero dito sa portal ng music team, makikita mo na kung sino yung, halimbawa kung mag-add ka ng schedule para ngayon, sino yung mga minster pa ngayon, makikita mo na ay naka-leave pala siya this week, parang ganun. So automated siya. And then ano pa ba, and I think pangatlong maganda dito is na-record namin yung time in sa bawat service. Halimbawa kung late siya or maaga siya, yung minister na yun, na-record namin nang meron lang kaming timekeeper for each service. Ayun, maganda siya yung portal. I think pwede na in the future, pwede namin tong pwede tong ibenta sa ibang church. Actually, ibenta or gawing software as a service, like magalagin lang sila sa isang website, then nandun na yung magagamit nila. Kung paano namin ginagamit yung portal, magagamit namin nila on using their own team, sa team. Ay, so, ano pa, maganda pa pala doon, parang ginaya ko yung open song na, halimbawa list ng kanta ngayon, gusto mo makita yung lyrics, diba? So habang nasa service siya, habang kumakanta sila o kumutugtog sila, pag gusto nila makita yung lyrics, kiklik sila nila yung lyrics, di ba? Nandun na sa phone nila. Para all in one. Tapos ganun din yung chords, nandun niya. Yung chords nandun na rin. Although ang kulang pa sa chords, transpose. So halimbawa yung service na to, kung halimbawa tinugtog siya sa trinoma ng gantong key, sa hapon, halimbawa sa 4 PM, gusto ng worship leader ibang key. So dapat yung chords may transpose button, o may natatranspose siya kung anong key ang gusto ng worship leader. So yun, para sa Amazing Web Team, yun yung mga software ginagawa ko. Sa website naman, ang mga pending, marami pang pending, pero ang pinaka-immediate na pending is yung reporting ng mga network leaders, like ilan na yung life group leaders, ilan na yung life group, ilan na yung discipleship, ilan na yung disciple maker, yung mga ganun. So dati kasi usually ang ginagawa ni Bishop sa mentoring sa mga network leaders ay tinatanong niya pa isa-isa yun, tapos sasagot sila isa-isa, then ni-record somewhere sa Google Sheet somewhere. Pero kung maganda kung nasa website na siya, since may lagi naman yung mga network leader doon na ita-type yung kanilang report, and sa mismong mentoring i-verify na lang ni Bishop na tama ba itong nakalagay dito, yung in-input mo sa website. Ayun lang. Ayun lang naman so far sa mga projects na hopefully ang Amazing Web Team ay makapag-contribute na sila, kasi mahirap kumilos ng mag-isa. Mahirap yung gumawa ng mag-isa since sumubo nga tayo ng team. Pero syempre hindi mo rin sila masisisi, kasi syempre kailangan nila yung knowledge na kung paano mag-contribute, mag-edit ng website, at mag-work kami as a team. Yun. Social media. So ako
wala na yatang social media sa, I mean yung YouTube channel ko yata wala nang laman eh. Pero yung sa music team, which is ako yung nag-upload nun. So far medyo napapabayaan ko yung yung posting sa YouTube ng Amazing of Music. So ayun lang, kailangan ko lang siyang asikasuhin from time to time. Kung ano yung, bawa kung meron akong time, kung ano yung latest na praise and worship, yun, na-upload ko siya kasi mabilisan lang yan. Pero ang hindi ko pa nagagawa, kompletuhin lahat. Yun lang hindi ko nagagawa, yung mga lahat, kasi dapat maka-upload lahat yun sa YouTube. At yung mga preview niya, ginagawa ko yung preview, yung or teaser ay nasa Facebook and Instagram. Then meron lang, kailangan pumunta sila sa YouTube kung gusto nila mapanood ng buo. Ayun, yun yung pending ko. Update sa aming mag-asawa. Ayun, asawa ko maganda pa rin, Maricar. Shoutout sa aking wife na si Maricar. Ganda pa rin, sexy pa rin. Ang tawag dito, yung bahay magulo pa rin. Hindi, inaayos naman namin. So recently bumili siya ng bagong coffee cabinet. Since although wala na kaming coffee maker, inaayos pa lang soon. Ay, mano-mano kami, mano-mano muna yung coffee maker namin. Nilalagay lang sa yung coffee filter, nalagay yun lang sa baso, then yun pipilter yung ground coffee, yun lang. Mano-mano pa, papayas pa namin yung aming coffee maker. Pero yun, contented naman siya. Kailan ba namin, I think kahapon, binuo namin, inassemble namin yung bago niyang coffee cabinet. Lagyan ng mga pagkain actually. Pagkain. At ayun, bumili din siya ng center table. Yan, yung center table namin na luma, yung glass, ay medyo malaki siya eh. Medyo hindi kasi ganun kalaki yung aming living space. Kaya medyo medyo nagko-consume siya ng malaking space. At syempre luma na rin siya, sira na yung paa. Pinalagyan lang namin ng kalso para maging balance. Pero luma na rin eh. Binili namin sa Aristocrat sa Commonwealth. Luma na rin siya. Pero ngayon bumili kami ng bagong maliit lang na center table. At happy naman siya sa kanyang center table at sa kanyang coffee cabinet. Ayun. Sa bahay, yung dalawang makulit na aso, si Pika at si Topi. Ayun, sa mga hindi nakakalam, si Pika ay limping because dahil sa sobrang kaharutan niya, lagi siyang nagkipag-unahan sa hagdan pag-aakit ang kanyang amo sa taas ng kwarto. Nagkipag-unahan siya. So one time naipag-unahan siya, bigla na lang siyang umiyak. Pala yung kanang paa niya, kanang back na paa niya, back legs, I think na damage. Hindi pa confirm kung bali eh, kasi gumagana eh. Lakas pa nga manipa eh. Kapag tatanggalan mo siya kapag babawasan mo siya ng kuko, sisipain ka pa eh. Ang lakas eh. Ibig sabihin hindi siya bali talaga. Siguro may iniinda lang siya somewhere sa kanyang paa. So ayun, kailangan namin siya pa-check sa doktor. Pero syempre gagastos ng malaki. At syempre bukod dun sa limping niya, meron din siyang yung bukol sa tiyan. Sa pinak-check namin sa doktor, sa vet sa Congressional, malamang daw yun ay abdomen. So usually kasi pag loose o hernia, usually bituka. Pero sabi niya
hindi raw yung bituka, pwedeng abdomen daw yun. At ayun, yung sa bukol may presyo na 7.5. Yan, so siguro natin kung natin siya before the end of the year. Syempre yung pati yung limping niya, another na naman yun. At then may mens pa siya ngayon, so good luck sa diaper. Ubus na naman yung diaper niya. Dahil syempre magkakalat siya ng bloody pika siya. At si Topi, ayun, makulit pa rin. Parang lagi lang siya naghihintay ng laro, parang gano'n. Pero okay naman siya. Okay naman siya. Malakas naman siya kumain. At lagi niya pa rin hinahabol si Pika pag nagkakaroon siya ng chance. Kaya siya nakakulong, hindi dahil sa malupit kami sa kanya, kundi every time nakakawala siya, ang laging target niya si Pika. Ayun, lagi niyang target si Pika, at si Pika ay ayaw sa kanya. So ang marinig mo lagi yung tahulan, ganun, pag nakawala siya. Tapos frustrated kasi Topi, gusto niya talaga si Pika. Tapos syempre, dahil gusto niya si Pika, lahat ng inupuan o hinigaan ni Pika, ayun, parang dominate niya. So yun ang problema, hindi pa kasi siya pati trained, hindi pa kasi siya ganun. So pag pinakawalan mo siya, disaster for now. Ito train siya. At si Pika naman, yun, lagi naming inaasar na pag nakikita ko siya, since kumakandirit siya, parang piling ko lagi yung piyesta. Alam mo yung laro sa mga piyesta, di ba, yung kandirit. Pag nilaban to sa piyesta, ay panalo. Kasi may edge na siya. Kandirit na kagad siya. Pero hindi nabawasan yung likot ni Pika. Saka masyado pa rin siyang clingy sa kanyang amo. Pag-aakyat, gusto niya aakyat din siya, although hindi niya na kaya umakyat ngayon dahil nga dun sa pilay niya, hindi niya na kayang umakyat. So ang nangyari, lagi niya tatawagin para iakyat siya. So ako yung napiperwisyo every time na aakyat siya. Tapos kapag nasa taas naman siya, gusto naman niya bumaba kasi ihi siya sa CR, gano'n. Although naka-diaper naman siya, pero good pa rin kasi pag wala siyang diaper, at least sa CR siya, madaling buhusan, madaling i-brush. Updates sa parents ko, sama kapatid ko sa The Grass. Nung I think Tuesday, nung Tuesday ay death anniversary ng aking tatay. Yun, nagdala ako napaluto ako sa aking biyanan ng puto, 100 pieces, maliit lang na puto, 100 pieces. Dinala ko doon sa The Grass kasi meron silang mga bisita para sa death anniversary ng tatay ko. At ayun, okay naman silang malusog. Okay naman sila malusog at okay naman. Andun yung ate ko, Ate Lisel, si Kuya Nel. Actually, nung nagatid ako ng puto doon, wala pa masyadong tao. So yung mga bisita ni mama ay wala pa rin. Ayun, sa birthday ko, meron akong nag-leave ako for Saturday, Sunday para sa ministry. Atin pa rin ako ng church, actually kami, kasi church yan, hindi lang kami ministry. At nag-leave na rin ako sa last 2 weeks ng December for work, para sa bakasyon lang yan. Kailangan natin ng pahinga eh. Yung iba kasi, yung mga office mates ko, ang ginagawa nila, di nila inuubos yung leaves. Kasi pag di naubos, yung 5 doon,
5 na leaves ay maki-carry over sa next year. So ako wala akong pakialam dun sa ganun, kasi ako gusto ko nung kung ano yung leaves na maano ko, gusto ko i-maximize yung leaves na kasi benefits yun, di ba? Nagtrabaho ka buong taon, so deserve mo yung leave na yun para alam mo yun, pa sa sarili mo at sa pamilya mo, at kung ano yung mga pending mo na gawain sa buhay ay magawa mo during kasi yung work hindi naman yung mawawala eh, hindi naman siya mawawala, dyan pa rin yung work eh. Next year pagbalik ko, ano pa rin work, hindi naman siya nawala. So kailangan mo lang magpahinga kaysa ma-burnout ka. Totoo yun, sa hindi lang din sa minsan sa work, sa ministry, di ba? Kapag burnout ka, kapag tingin mo ang dami mo nagawa, ang dami mo na-accomplish, pahinga ka lang di ba? Sandali, pahinga ka lang, paalam ka pa, pahinga ka. Kaysa naman yung mahirap gumawa ng pagod ka, di ba? Not unless kailangan mo talagang gawin, kailangan mo talaga meron kang natapos na deadline. Pero yung mahirap gumawa na pagod ka at wala kang motivation, hindi ka motivated, yun mahirap. Kasi pangit nung ano mo, gawa mo kahit saan yan, sa ministry, sa trabaho, hindi maganda yung quality ng gawa mo kasi nga wala kang motivation at nabu-burnout ka na. Yun, wala nang ibang naisip ng term eh, burnout talaga. Kaya pahinga. Yeah, I guess that's it. Wala na akong isip na updates as of now. Kasi marami, pero yun lang yung mga big updates for now. Thank you for watching. Kung di nyo kilala, I'm Harry Sandano, call me Harry, at ito ang aking traffic vlog. So hanggang sa muli, paalam, God bless.